Magandang araw kapamilya, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ANC, Kapamilya Channel, A2Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok. No more, no less, sa hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, nauwi sa pisikalan ang alitan sa daan ng isang motorcycle rider at dalawang babaeng sakay ng kotse sa Santa Lucia, Pasig City, Lunes ng tanghali. Sa nag-viral na video, mainit na nagkasagutan muna ang tatlo sa kanto ng Oasis Service Road at East Bank Road. Maya-maya, sinuntok at sinipa na ang rider ng isa sa mga babae na siya umanong driver ng kotse. Gumante ang lalaki at sinuntok din ang babae, naawat din ang tatlo makalipas ang ilang sandali. Sa kuha ng CCTV sa lugar bago nangyari ang gulo, palikusa na ang rider ng mabangga sa likod ng kotse ng mga babae. Dinala ang tatlo sa Pasig Police Traffic and Parking Management Office. Sa huli, nagkaayos at nagkasundo silang hindi na magdedemandahan. Bangkay na ng matagpuan ang isang babaeng negosyante at ang kanyang kaibigang lalaki sa loob ng sinunog na kotse sa Peñaranda, Nueva Ecija, Lunes ng umaga. Inakala ng ilang residente na nasusunog lang ang sasakyang nakaparada sa barangay Sinasahan. Pero laking gulat nila nang makitang may dalawang bangkay sa loob nito, kaya agad nila itong inireport sa mga otoridad. Ayon sa Peñaranda PNP, may tama ng bala ng baril sa bandang batok ang dalawang biktima. Sabi ng mga kaanak ng negosyante, may ibebenta siyang apartment building na nagkakahalaga ng 18 million pesos. Pinakiusapan lang umano ng babae ang kanilang kaibigan na ipagmaneho siya at samahan sa transaksyon. Hinihinalang may kinalaman sa krimen ang dalawang nagpakilalang buyer ng apartment na sumakay pa umano sa sasakyan ng mga biktima. Tukoy na umano kung sino ang mga suspect at tinutugis na ng Peñaranda Police. Bad news para sa mga customer ng Meralco. Inanunsya ng kumpanyang tataas ng 64 centavos per kilowatt hour ang bayarin sa kuryente ngayong Marso. Katumbas ito ng dagdag ng 129 pesos para sa mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours at 321 pesos naman para sa mga konsumong 500 kilowatt hours. Paliwanag ng Meralco, bunga ito ng mas mataas na generation at transmission charges. Hinimok ng Malacanang ang publiko na iwasan ang panic buying sa gitna ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may sapat na supply ng langis at iba pang bilihin. Anya, binanggit din ng Department of Trade and Industry at DTI na walang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa buong bansa. Nanawagan din si Castro sa publiko na isumbong sa DTI at sa Department of Energy ang anumang hindi otorisadong pagtaas sa presyo. Dahil sa tensyon na nagpapatuloy sa Middle East, kailangan po talagang paghandaan ng mga kababayan natin. Pero hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at enough pa po ang supply. Nagalit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mapanood ang viral video ng isang migrant worker officer sa Bahrain na nagtataboy umano sa mga Pinoy worker na humihingi ng tulong pinansyal sa embahada. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ikinatuwa ng Pangulo ang pangmamaltrato ng kawani sa mga OFW. Agad din niyang iniutos kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na aksyonan ang insidente. Kasunod nito, pinauuwi na sa Pilipinas ang sangkot na empleyado habang gumugulong ang investigasyon. Muli ring iginiit ng Pangulo na dapat pagsilbihan ng maayos ang mga OFW, lalo na sa mga lugar sa Middle East na apektado ng gulo. Hindi po ito ikinatuwa ng Pangulo. Nagalit siya para sa ating mga OFWs dahil sa pagmamatrato ng ilang public servant. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon.
Susunod, Pinoy Big Brother, maglilipat bahay na ba? Abangan po natin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express. Arestado ang 10 lalaking nagpakilalang mga security guard matapos na iligal na pasukin at ikandado ang isang publishing house sa G. Araneta Avenue, Quezon City nitong Lunes ng hapon. Pinasok ng armadong grupo ang naturang publishing house at sapilitang pinalabas ang mahigit 200 empleyado nito. 4 na oras munang nakipagnegosasyon ang pamunuan ng publishing house sa mga suspect bago tuluyang sumalakay ang SWAT ng Quezon City Police District. Pagkalipas ng ilang minuto, isa-isang inilabas, pinadapa at pinusasan ang 10 lalaki. Natuklasang isa lang sa kanila ang tunay na gwardya, habang trainees at messenger ng security agency ang iba pa. Ayon sa pulisya, away pamilya ng mga namumuno sa publishing house ang dahilan ng standoff. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect. Maharap sila sa mga reklamong trespassing, usurpation of authority at illegal na pagdadala ng baril. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng publishing house habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Pinag-aaralan ng pamunuan ng Pinoy Big Brother ang pagkakaroon ng bagong bahay ni Kuya sa hinaharap. Natanong ni PBB host Bianca Gonzalez sa kanyang podcast, si PBB Business Unit Head Marcos Vinuya kung posible ba ang lipat bahay. Ayon kay Vinuya, may mga plano na rito lalo't nagiging pamilyar na masyado ang mga bagong housemates sa bahay dahil na rin sa tagal ng umiere ng PBB. Ibaan niya ang excitement kung bagong lugar ang kanilang papasukin. Pero tiyak silang magiging emosyonal ang PBB family kapag nilisan ang kasalukuyang bahay ni Kuya sa tapat ng ELJ Communication Center sa Quezon City. Dagdag ni Vinuya, inaasahan na magkakaroon muli ng PBB regular season matapos ang successful run ng 2 celebrity editions. Habang papalapit ang huling gabi ng seryeng FPJ's Batang Quiapo, aminado ang veteranang aktres at OG cast member na si Cherry Pie Picache na emosyonal siya sa pagtatapos ng kanilang palabas. Para kay Cherry Pie, maraming alaala siyang babaunin mula sa serye, pero isa sa mga pinaka nagustuhan niya ay ang mga eksena nila ni Rigor na nagpapakitaan niya ng tunay na dynamics sa mag-asawa. Tumatak din kay Cherry Pie ang mga aral ng pagsasakripisyo para sa minamahal at pagpapaubaya sa anuman ang kalooban ng Diyos. Inaabangan na mga huling tagpo sa kwento ng kanyang anak na si Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin. Mapapanood pa rin ang FPJ's Batang Quiapo gabi-gabi hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, All TV 2, A to Z at iba pang Kapamilya platforms. Naiyak na nga ako eh. 3 years is 3 years. Imagine for 3 years, magkakasama kami at madalas kahit hindi trabaho, nagsasama-sama pa rin kami. Alam mong safe ka, it's a safe working place, yung ganon. Unforgettable ang seryeng Roja para kay Yasi Pressman dahil sa mga bagong hamong ibinigay ng kanyang karakter sa kanyang acting career. Ano niya na isa katuparan niya ang mga planong atake sa pagganap sa kanyang komplikadong karakter. Kasabay naman ang pagdami ng mga tagahanga at nakakilala kay Kai Montinola dahil sa kanyang performance sa serye ay ang pagsulpot din ng ilang basher. Aminado si Kai na nasasaktan siya sa hate comments pero hindi niya ito dinidibdib. Bukas din siya sa mga puna at komento lalo't makatutulong ito na mas mapaghusay ang kanyang pag-arte. Iniisip ko lang sa sarili ko na if this person doesn't know me personally, then their opinion will not matter most to me. Because yes, I'll hear it out because I'm a very open person, but I'll never take it to heart. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito.
First day. First day, actually, nung sinabi ko yan ang Star Patrol Express sa araw na ito, naisip ko Martes. Ibig sabihin, Oo. Martes, Nag-adjust Na ang naman, presyo nako. at hindi bumaba bagkus ay tumaas. Hindi lang. mm-mm. Dati kasi piso, dos. Naku, hindi. Ngayon, hindi. Hindi kasi Napakataas. nagbantay tayo ng 3 Ay, araw. ikaw. Oo. Sa mga gasolinan. Alam ko na nga yung difference ng amoy ng diesel sa gasolina. Wow. Sa dami nating inikutan this past 3 days. Pero ang napansin ko talaga doon, everyday na umiikot ako sa same spot, lagi mga 3 pesos, 4 pesos per liter. Oo. Sumisipa. Tapos nung last day, Sunday, nung duty ko, ubus na. Kanina, nag-ikot ka pa ba? Hindi, day off natin ngayon. Ah, So ang wow. duty natin ngayon Okay. ay nakapagpahinga mga kapamilya. Pero yun bago na nga. pa man kasi tumaas, alam na natin, syempre kung ano ang hinaing ng mga kababayan, di ba? Yung mga Mm-mm. nakausap mo, anong sabi nila sa'yo? Wala silang magagawa. Sabi nila kung hindi, tiisin na lang muna yan at magdarasal na matapos ang sigalot sa Middle East para po kahit papano bumalik sa normal na sitwasyon sa ating bansa. Oo. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Liza Aquino. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na ang TV Patrol Express sa ANC, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Pwede nyo rin i-scan ang QR code sa inyong screen. Nasaan ba yun? Para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ang mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Rafael Bosano. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya. Bye!